Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Pamuli sa Adrian Bernal sa batch na ito ng aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay cover from life o Joseph's life. At ang ating Bible verse naman ay matatagpuan na sa Genesis chapter 37. Ayon sa ating scripture ngayong araw, sinasabi din kami na mahal ni Israel si Jose na higit kaysa sa lahat ng kanyang anak sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at pinagawa nito ng isang balaban na maraming kulay. Mga kapatid, ang buhay ni Jose ay madalas inaalala dahil sa kanyang makulay na balabal. Ngunit Genesis chapter 37 ay nagpapakita ng kanyang buhay ay mas makulay dahil sa halahalong karanasan, pagmamahal at buot, pangarap at pagtataksil, pag-asa at sakit mga kapatid. Bilang paboritong ni Chico, nakakaranas si Jose ng special pagtrato, special treatment. Ang balabal na maraming kulay ay hindi lamang damit. Ito ay simbolo ng pabor, identidad at pangako. Ngunit ang pagpor na ito ay naging ugat ng inggit ng kanyang mga kapatid. Sa mga biyayang pinibigay ng Diyos ay naging dahilan ng kanyang pagsubok. Hindi dahil mali ang biyaya, hindi sa reaksyon ng iba. Dagdag pa dito mga kapatid, pinibigay ng Diyos si Jose ng mga panaginip tungkol sa kanyang hinaharap. Pinapakita sa mga panaginip na siya ay itataas ng Diyos. Ngunit sa murang edad ay hindi pa handa si Jose sa bigat ng mga panaginip nito. Ang kanyang pagsasalaysay ay nagpadala ng galit ng kanyang mga kapatid. Pinakita nito na mga pangarap ng Diyos ay totoo, ngunit ang proseso ng paghahanda ay napakahalaga. Dahil ang pagiging makulay ay ng buhay ni Jose ay hindi nangangahulugan ng palaging masaya. Sa parehong kabanata ng mga chapter ay makikita natin ang bigla pagbagsak ng kanyang buhay. Binenta siya ng sariling mga kapatid niya at iniwan na parang walang halaga. Mula sa balaban ng karangalan, nauwi siya sa balaban ng alipin. Pinapakita sa Genesis mga kapatid 37 chapter ng buhay na may tawag ng Diyos ay hindi diretso. Merong mga madidilim na kulay, sakit, pagkakanulo at kawalan ng katarungan. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, ang kamay ng Diyos mga kapatid ay patuloy na gumagawa. Ang balabal ay maaaring mawala, ngunit may mga layunin ng Diyos ang hindi nawawala. Mga kapatid, pag ating titingnan ang ating buhay ay anong kulay nga ba ang nangingibabaw? Maliwanag ba ito? Madilim. Ang kwento naman sa mga kapatid ay isang paalaala sa atin na ang bawat kulay ay may mga lugar sa plano ng Diyos. Kahit ang mga madilim na bahagi ay ginagamit niya upang ihanda tayo sa mas mga takilang na unit. Mga kapatid, pag tayo nasa Diyos lang, ang buhay natin hindi na basta masaya, diretso o maligaya. Tayo rin ay binibigyan ng Panginoon ng pagsubok upang tayo maging matatag at lagi tayong mapanatili sa Kanya. Mga kapatid, nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.